Alas 8 pa lang ng umaga, sa opisina ni Soto, nandun na ang mga taga-NBI. Alam na nila na sisipot si Bato. Si Bato po, siya yung crucial na pang-13. Linggo bago mag-Lunes, nag-usap po sila. Sa isang bahay sa Forbes Park, merong gumitna na naman na hinipo ng Diyos na hindi nila pwedeng tanggihan dahil pagka kumakandidato sila, nagmamakaawa sila na suportahan sila nito. At dahil dito, sa grupong ito, lumakas ang loob nila Camille Villar Brothers, ni Jinggoy Estrada at nung iba pa, kaya sumama sila sa bagong majority. Ngayon, alam na rin ni Soto na may pagbabago na, may numbers na sila para hindi nila makuha yung numbers na yon, ay alam nila darating si Bato. Alas 8 pa lang ng umaga, sa opisina ni Soto, nandun na ang mga taga-NBI. Alam na nila na sisipot si Bato. Kaya si Bato, pinag-usapan na rin nila kung paano nila palulusutin sa loob ng Senado para makaboto dahil kailangan 13 para mapalitan ang Senate President. Kaya ang ginawa nila, ang daming paikot-ikot na hanggang nagsawa na lang sila na bawat darating sa Senado, nagkakahanda haba ang liig nila, baka si Bato ang sakay. Dahil uulihin na nila at all cost. Eh si Bato, graduate ng PMA ito, naging intelligence officer, naging chief of national police, matalino rin kahit kalbo, at may gabay ng Diyos, hindi nila, hilong-hilo na sila, hindi nila malaman kung sinong sasakyan ang haharangin nila. Hanggang sa huli, ang sasakyan na ginamit kay Alan Peter Cayetano. Nagsawa na siguro yung mga NBI, pagod na sa pag may dumating sa o nung nag-relax, alam na gato yan. Ilang decoy ang ginagawa. Nung nag-relax na, sabay pasok na ni Bato, takbo na siya. Kailangan makarating siya doon sa plenaryo para makaboto. Kaya nagkaroon ng habulan, napagod yung mga matatabang NBI, hindi nila naabutan si Bato, kaya the rest is history na. Ngayon, dahil nalusutan sila, yung isang membro na Sergeant of Arms ng Senado, ginulpi, hinaras nila yon dahil naisahan sila. So may nangyari na talagang kukunin at all cost. Dito lang nangyari ito First time. Sa iba, ginagalang ang House of Congress at ang Senado natin. Ginagalang yan. Hindi ka basta-basta makakaserve ng warrant of arrest dyan. Dahil isa sa mga independent na institution yan. Ini-educate ko kayo
Kinikwento ko sa inyo kung gaano ho ang nangyari. Kayo ho ba maniniwala kayo? Kung hindi rin pinahintulot ng Diyos yan, makakarating kaya si Baturon? Kung hindi rin pinahintulot ng Diyos yan, na magkaroon na ng bagong Senate President, mangyayari ka ho kaya yan? Hindi ho ba, di ba? O dahil doon, nataranta na, ginamit na ng lahat ng departamento ng gobyerno na i-pressure na. Alam niyo ba nung Lunes na yon, ang unang dumating dito, mga membro ng iglesia na puro lalaki. Kaya napuno, kami sumunod na lang dahil galing nga kami ng Congress. Yung iba sa inyo, nakasama namin sa Congress, nag-rally tayo nung Lunes. Diba? Nandun tayo noon. Kayo, nandun kayo noon. Magkasama tayo. Pagod tayo noon. Kaya lang, tinawagan kami ni Mike Defensor, takbo kayo ng Senado, kailangan ang suporta. Takbo ho kami agad dito. True enough, kung wala yung mga malalaking tao na membro ng Iglesia ni Cristo na puro lalaki, pinuno po nila yan. Napalayas nila ang mga taga-NBI. Dahil binarekadahan na po ng NBI yan eh. At dahil dito, sa 13 nanalo na nagbago ang pamumuno ng Senado, meron pa rin hong NBI sa loob na nanghabol kay Senador Bato, hinold na, pinahuli na ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kaya yung 11 NBI na hold po nila yan. Hanggang sa dumating, alam nyo, yung kapwa naming mga kalalakihan dito, galit na galit. Ito, mga lalaking nandito ngayon, talagang binarikadahan din. Kaya umalis yung mga NBI ho dyan sa gate na yan dahil nakita na na maraming tao at galit sa kanila. Kaya ho, napakalaki ang magagawa nating tao. Binibigay ko kayo ng halimbawa. May hinipo na ang Diyos para mabago ang kauli-hulihang institusyon ng gobyerno na magtatanggol sa atin na ang Senado dahil ang Congress, ibinenta tayo ng mga congressman natin. Wala tayong nang maasahan, mukhang pera na ang mga congressman natin. Tayo, mahal natin mga congressman natin, mahal natin dahil naloloko kayo. Binibigyan kayo ng 5 kilong bigas, 10 kilong bigas, binibigyan kayo ng ice, binibigyan kayo ng mga ayuda. Hindi lahat nabigyan. Di ba? Binibigyan nila sa kanilang mga organizer, leader, na ang kinukuha naman yung mga leader nila sa politika. At hindi rin nila binibigyan yung talagang nangangailangan sa Matandang Balara, sa Batasan, sa Holy Spirit, sa Silangan, at sa iba pang lugar. Nabigyan kayong lahat? Alam niyo po, bawat isa sa atin may membro ng pamilya. Manugang man natin, apo man natin, anak man natin, kapatid man natin. Kaya sinasabi ko sa inyo ang totoong ito, dahil sana kayo na rin ang magsabi sa mga membro ng pamilya nyo para malaman nila ang katotohanan ng kalagayan po ng bansa natin. Sana po, nandito kayo ngayon
Hindi dahil pinwersa kayo ni Kagawad. Nandito sana kayo ngayon, hindi dahil sinabihan kayo ni Kapitan na pumunta kayo roon. Na sana nandito kayo ngayon, alang-alang sa membro ng pamilya nyo na nangangailangan ng suporta ng gobyerno. Tandaan nyo po sa konstitusyon natin, yung konstitusyon natin 1987, ginawa po yan after Marcos. Ginawa yan during Cory time. Pinalakas niya ang taong bayan. Kaya yan din ang ating pangahawakan.